Nagtakda na ang Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC ng mga Depositors Forum para sa mga kliyente na nagsarang Export and Industry Bank. Sa mga pagtitipong ito, tatalakay ng proseso ng pagkuha ng deposito. Nakatutok si Maki Pulido. Itong taon pa lang, panlimang bangko na ang Export and Industry Bank na nagsara. Noong nakaraang taon, 29 ang nagsara. Sa investigasyon ng Philippine Deposit Insurance Corporation, lumalabas na ang mga dahilan ay mula panluloko hanggang palpak na bank management. 83 kaso na raw ang naisampa ng PDIC laban sa mga manlulokong opisyal ng bangko. May mga times na the banks are mismanaged, no? May mga times that there is fraud committed, but there are also times na it's really parang a product of siguro yung operations nila were not really that good and they were not able to compete. Tingin ng ekonomistang si Ben Jokno, matumal din ang negosyo ng mga bangko dahil kaunti na nga lang ang umuutang, mababa pa ang interes. Ang trabaho ng isang bangko ay parang intermediation yun, no? Kukunin niya yung savings ng mga pusong mag-impok, tapos ipapahiram nila. Doon sila kikita ngayon, no? yung difference na yan. No? Mas mataas yung pagpapahiram ng pera kaysa doon sa binabayad nila sa depositors. Sa kasalukuyan, parang kukunti lang ang gustong manghiram. Ganun pa man, sabi ni Jokno, matatag pa rin ang banking sector sa bansa. Maliit din lang daw ang Export and Industry Bank, kaya walang masyadong epekto sa ekonomiya. Hindi naman unusual na may magsasarang isang bangko. In fact, ito napakaliit na bangko. Ang asset niya ay 1/3 of 1% lang ng total banking assets. No? Hindi yan katulad nung nangyari sa US. Pero syempre, ang gusto lang malaman ngayon ng 50,000 depositor ng Export Bank, mababawi pa ba ang deposito nila? Oo naman, sabi ng PDIC. Basta deposito ng ₱250,000 at pababa. Ito lang kasi ang may insurance. Para sa mga nagsara noong nakaraang taon, nabayaran na nila ang 90% ng insured deposit. Sa taong ito, naibalik na ang 328 million sa 558 million pesos na insured deposit. May mga itinakdang Depositors Forum ang PDIC at kung hindi ito mapuntahan, nasa mga export bank branches sa mga taga-PDIC hanggang May 11 sa mga probinsya at hanggang May 12 sa Metro Manila. Pupunta kami doon to process the deposit insurance claims of holders of accounts of above 10,000. So, hindi na sila kailangang bumiyahe dito. At for those whose balances are 10,000 and below, ibabayaran na po namin sila even without filing through mail. Higit sa kalahati ng nakadeposito sa Export Bank, mas mababa sa ₱250,000. Pero kung higit dito ang iyong deposito, umasa na lang daw na may matirang pera mula sa mga ibebentang ari-arian ng bangko para may balik ito sa iyo. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras. Ngayon ang huling araw o deadline ng pag-aayon ng mga opisyal ng gobyerno ng kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o yung tinatawag na SALN. Inaasahang mas detalyado ang mga SALN ngayong taong ito, lalo pat naging mainit na issue yan sa ginaganap na impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Nakatutok si Jamsi Santos. Alas 5 ng hapon ngayong araw ang deadline na paghain ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga opisyal ng gobyerno. Inaasahan daw ng Civil Service Commission na magiging mas masipag ngayon ng mga empleyado ng gobyerno sa paglagay ng impormasyon sa kanilang SALN. Lalo pat nililitas ngayon si Supreme Court Chief Justice Renato Corona dahil sa alegasyong hindi niya umano pagsasapubliko at paglagay ng kumpletong impormasyon sa kanyang SALN. Talagang magkakaroon gano'n na epekto yan at siseryosohin na nila ang pag-fill up ng tama yung SALN form. Ayon sa palasyo, April 24 pa lang ay naghain na ng kanyang SALN si Pangulong Noynoy Aquino. Interesado raw ang palasyo na makita ang SALN ng punong maestrado. Attorney Esguerra mentioned that his client will disclose his SALN. We certainly hope so because that will be in compliance with the constitutional provision on disclosure and filing of SALNs. Patuloy
Patuloy na sinisikap ng GMA News na makumpirma sa kampo ng punong mahistrado kung nakapag-file na siya ng kanyang SALN. Kahapon nga ay siniguro ng isa sa kanyang mga abogado na isusumite ito ni Corona sa Clerk of Court ng Korte Suprema. Naghain na rin daw ng kanyang SALN si Vice President Jojo Marbinay at marami sa cabinet secretaries. Nakapag-file na rin daw ng SALN ang tagapagsalita mismo ng House Prosecution Team na si Aurora Representative Sonny Angara, maging sina si Bac Party List Representative Sherwin Tugna at Bayan Muna Party List Representative Nery Colmenares. Sa Senado naman, 15 araw pa daw bago maglabas ng Office of the Secretariat ng kopya ng SALN ng mga senador. Pero nagbigay na ng kopya o impormasyon sa media ang mga opisina ng ilang senador na sina Senador Manny Villar, Pia Cayetano, Ping Lacson, Francis Escudero at Antonio Trillanes IV. Ang net worth ang halaga ng pag-aari o assets ng individual kung ibabawas ang liabilities o mga utang nito. Ano yung Senador Ralph Recto na naghain na rin daw ng kanyang SALN. Sa tingin niya ay naging mas detalyado ang lahat ngayon sa kanilang hinaing SALN. We tried to be more detailed because I'm sure everyone really looked at their own SALNs, right? Ayon sa CSC, ang hindi maghain ngayong araw ng SALN ay maaaring patawan ng parusa tulad ng suspension. Liban na lang kung may katanggap-tanggap na dahilan tulad ng pagkakaroon ng malubhang sakit. Jam Cesante, Nakatutok, 24 Oras. Nagsimula na ang pagpapatala ng mga botante o voters registration para sa mga preso sa buong bansa. Sa Caloocan City Jail kanina, tinatayang nasa 800 preso ang nagparehistro. Ang mga preso ay pwede makapagparehistro at makaboto kung hindi pa sila nahatulan o kaya kahit nahatulan na sila pero hindi lalagpas sa 1 taon ang kanilang sintensya at kung nakaapela pa ang kanilang kaso. Bukod dyan ay pwede rin silang kumandidato sa eleksyon. Hanggang Oktubre ay inaasahang nasa 63,000 preso ang magpaparehistro sa buong bansa at makakaboto sa eleksyon sa taong 2013. Ang pagpaparehistro ng ibang botante ay noong Mayo taong 2011 pa nagsimula. Ngayon pong sobrang tumatagaktak ang ating pawis mga kapuso dahil sa sobrang init. Mabisang pampapresko ang murang-murang sorbetes na inilalako sa mga lansangan. Pero paano kung ang tinaguriang dirty ice cream ay talaga naman palang dirty? Mapreskoan pa kaya kayo? Narito pong pagtutok ni Connie Sison. Ngayong halos malusaw na tayo dahil sa init ng panahon, patok na patok sa ating mga Pinoy ang inilalakong sorbetes na mas kilala sa tawag na dirty ice cream. Bukod sa mura, sari-sari pa ang flavor at mabilis ng pangpawi ng init ngayong summer. Pero papaano kung ang pinanggagalingan pala ng iyong paboritong dirty ice cream talaga palang dirty? Kinakalawang na, iniipis pa. Bibili ka pa ba? Ito ang nadiskubre ng Manila Health Sanitation Department nang magsagawa sila ng inspeksyon sa paggawaan ng Maryland's Ice Cream na matatagpuan sa Craig Street, Espanya, Manila. Pasensya na po kayo, nakagambala kami pero kinakailangan po namin gawin to kinakailangan tumugon kami doon sa isang complaint. Pwede po ba kami makapag-inspeksyon? Ha? Okay, mga sanidad po kami ng lungsod ng Maynila, ha? Dinala kami ng katiwalang si Eric sa isang kwarto na animoy kulungan ng hayop sa liit. Hindi namin inakala na ito na pala ang mismong paggawaan ng sorbetes na kanilang ipinagbibili. Kinakalawang na kasi ang kisame nito, habang sa pader naman ay naglipa na ang sandamakmak na ipis. Ito, may mga dumi-dumi dito, lalo na doon sa mixing chamber ninyo. Ayan, may kalawang. Ayun, doon. Ayan, ang dami, Walang ginagawang ice cream nung oras ng inspeksyon dahil wala raw silang supply ng yelo. Pero ang kadugyutan ng ice cream mixer, kitang-kita pa rin. May upos pa ng sigarilyo. Binabahari ng sahig. Isang dustpan naman ang ginagamit para salukin ang tubig na basta na lang itinatapon sa isang butas na katabi mismo ng kanilang ice cream mixer. Ayon sa health inspector, malinaw na may paglabag sa sanitation code ang Maryland's Ice Cream, kaya naman ang Manila Health Department agad daw na maglalabas ng sanitation order para masabihan ng may-ari na ipaayos na ang nasabing paggawaan ng sorbetes. So dapat yung mga basic magawa na natin kasi ito sa basic malayong-malayo. Ang basic naka-tiles, properly graded yung floor, tapos well-kept yung equipment, malayong-malayo na. Tapos yung ating mga gumagawa, dapat improper attire. Huwag mong pababayaan na yan ay nakasando o kaya walang damit. Dapat may mga shirt. Hindi naman siya maganda-maganda, basta may shirt, may manggas, no? Tapos naka-boots. Tapos, importante, naka-hairnet na. Antimano po, pa-actionan ko agad. Okay. Ganun po yan. Kasi
Siyempre, una-una sa tao rin. Oo. Kawawa rin sila, mawala sila ng hanap buhay. Tama. Sa ako po. Bibigyan ng hanggang 3 linggo ang Maryland's Ice Cream upang ipaayos ang kanilang paggawaan ng sorbetes. At sakaling hindi sila makasunod, maaaring ipasara na ang kanilang negosyo alinsunod sa ating batas. Connie Sison, Nakatutok, 24 Oras. Susunod, 200 guro sa Maguindanao dismayado nang ibalik sa cheque ang sistema ng pagbayad ng kanilang sahod. Daniel Matsunaga, hindi pa raw handang magmahal muli. Bibigad ng hari, no comment sa isyong nagpa-sex change siya. Makikisummer break tayo. Saan pa kundi sa Boracay? 24 oras at iba pang mga kapuso panalo sa Box Office Entertainment Awards. Kayo ang tunay na panalo dito sa 24 oras.